Go. Blessed evening, Pan of the Living God. So, karon mag-start sa itong Bible study. So, family, always be excited sa pulong sa Ginoo. You are victorious na naakad diri karong gabi no. Karong gabi, tonight. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, Pan of the Living God, sa bawat mga preaching, always ready. Be excited ta pirmi kay sa pulong sa Ginoo. Victory, amo na ang amo na tong kaluwasan. Amen. Amen. So, Notification, be ready. so, Ay na. so I will call you Minister Lovely Akoy mo. Notification? Sorry. Glory. Sila. So, Ah. pwede ba tayo manunod ka na? So, praise the Lord. Thank you, Jesus. Malang sounds na ito. Hallelujah. So, no, before ta magkahiyo sa pulong sa Ginoo, sa Panginoon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato nga lipiuhan ang atong kasing-kasing all the time. Ngano man, no? Ngano man kasi everyday kada adlaw ta makabuhat og sala. Hallelujah no kay pinaagi lang sa imuhang una-una sa imong mga pinulungan, sa imong buhat, no? Intentionally or not intentionally, you can commit sin against our Lord Jesus Christ. So, family of the living God, hallelujah, no, very deep. Kaya kinahanglan family of the living God nga dili masayang ang oras nga nani mo karon, dili masayang ang time nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo tapos dili masunod sa inyong kasing-kasing kay ngano man naay mga babag no naminaw mo sa pulong sa Ginoo daghan mo kan distraction kay ngano man dili pure ang inyong kasing-kasing wala niyo gisurrender tanan sa Ginoo kung unsang inyong ginabati inyong ginadala because I know family of the living God na matag-usa sa whole day karon nga inyong giagian kabalo jud ko nga naagi mi mga nadungog na dili maayo, nangasilo mo, nangasakitan mo, nag-emote mo, no or nang luod ba mo sa inyong mga nadunggan ng mga istorya nga dili maayo, especially sa inyong mga friend or sa inyong family. So, kinahanglan karon family of the living God. Dapat we have to empty our heart, empty ourselves. Kaya nga naman, aron mapuno ta atong madawatan o mapuno ang atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo kasi kung puno daan mo kasing-kasing sa mga kasuko, sa mga pagdumot, sa mga pangluod, no, dili na mastudlan sa pulong sa Ginoo kay nganuman imo ra gyapon gikuptan kana nga mga butang, kana nga mga batasan, kana nga mga pangluod nga mga kasakit sa imong kasing-kasing. So dapat imo nang surrender ihatag sa buhi nga Dios, no? Hallelujah. Ayaw ibes kung kinsa ko because I know makita ninyo na yung time nga makaistorya ko og kana betang makayaw-yaw ko usahay, no? Hallelujah. But nantawan ninyo ang mga pulong nga ako ang ginaingon sa inyo, and I know that the word of God says that two or three gathered in His name, He is in the midst. So no, we believe nga karon ng presensya sa tuboy nga Dios ana karon sa ato. Hallelujah. Hallelujah. Okay, karon family of the living God. Hallelujah. Concentrate. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, inyong mga kamot ibutang sa taas, ay butang sa inyong ulo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's do self-deliverance. Hallelujah. Lord, we will use our authority. Come on, family of the living God. Speak out. Speak out. Speak. Speak to Jesus. Hallelujah. Lord, we humble down ourselves before you tonight, oh God. Because, Lord, we believe that we are all sinners, Lord Jesus. We commit sins against your will and commandments, oh God. Intentionally or not intentionally, oh God. Lord, forgive us, oh God, for we have sinned through our conduct, action, and speaking. Lord, we are not worthy to call, oh God, as your children, Lord Jesus. Because, Lord, tanan nga mong gibuhat Ginoo sa cross ng Calvario, Lord Jesus. Sometimes, oh God, mawalay value sa mga Ginoo tuwod. We entertain wrong emotion. Lord,
We entrust everything to you tonight, O God. Tanang na mo mga pagpangluod, tanang mga kasakit, tanang mga wrong emotion, mga negative thoughts, wrong mindset, Ginoo. We submit everything to you, Lord Jesus, and we cast it down, O God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we will use our authority as your child, O God. We command right now every wrong emotion, every negative thoughts, every wrong mindset, every unclean spirit that tormenting us right now, every demonic covenant, demonic altar, witchcraft, sorcerer, every general curses, we come against you by the authority of Jesus Christ of Nazareth. Come out now in the mighty name of Jesus Christ. Out in Jesus' mighty name. Come out. Come out now. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Fire of the Holy Ghost. And I release now, we will release right now the burning sulfur from heaven. Consume our body right now. Consume each body right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, I am declaring and declaring by faith, O God, that we are all covered with your most precious and holy blood, Panginoon. And Lord, hallelujah, we declare and we decree, Panginoon, hallelujah, that we are all sanctified, purified, and cleansed, O God, by your most precious and holy blood. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And I rebuke every retaliation of the enemy right now. In Jesus' mighty name. I rebuke every plans of the enemy, every invisible plans of the enemy right now to each one of us. I rebuke in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And Lord, I am declaring and declaring, hallelujah, that we are all set, oh God, our heart on fire into your word, oh God. Lord, set our heart on fire, oh God. Revive our heart tonight, oh God, upon hearing your word, Lord Jesus. Lord, it will empower us, it will teach us, it will rebuke us, hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, through your word, oh God, we are a new creation, Lord Jesus. Lord, we will not just preach your word, oh God, but whatever we preach, whatever we read, oh God, we will walk into it, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, set our heart on fire. Set us, oh God, hallelujah. Set us apart, Lord Jesus, for your glory. And Lord, I am declaring and declaring that you will continually, Lord, use each one of us, oh God, into your ministry, into this ministry, oh God, and you will continually, oh God, bless each one of us, Lord, so that, Lord, we will continually, Yes, Lord. oh God, submit ourselves fully into you, Panginoon, because you say in your word, oh God, submit yourself as a living sacrifice, oh God. Lord, we submit everything to you right now, oh God. Tanan, Ginoo, dili half kundi tanan, Ginoo, among gisabit kanimo karon, Ginoo. Tanan namong mga alalahanin, tanan namong mga fear, tanan namong mga pagdududa, hadlok, among gisubmitanan kanimo karon, Ginoo, para, Ginoo, sa paminaw sa imong pulong, Ginoo, dili masayang, O Dios, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, thank you for the sanctification, purification, and cleansing, O God, sa mga kasing-kasing, Ginoo. Holy Spirit, take over to each one of us right now. We welcome you in our heart, mind, body, and soul. Holy Spirit, use our minister, Arnold Ginilak, hallelujah, to deliver your word with boldness and courage in the mighty name of Jesus Christ. Lord, pour out your divine anointing, divine wisdom and heavenly knowledge into him right now in the mighty name of Jesus Christ. Take over, use him, Holy Spirit, as your mouthpiece, as your vessel to preach the word of God, to demonstrate your power in the mighty name of Jesus Christ. Use him mightily, Lord, to deliver your word in Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for this humble servant of yours, oh God. And I am declaring and declaring, oh God, blessings, blessings upon blessings, oh God, sa pag-preach karon sa imong pulong, Ginoo. Tungod kayo, madawatan na mo, Ginoo, ang kadaugan, madawatan na mo, Ginoo, ang kamaayuhan, madawatan na mo, Ginoo, ang kagawasan pinagi sa imong pulong, Ginoo. Anoint this man of God, anoint this man of God, oh God, in this night, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, among gibalit na ng himaya, kanimo lamang, O Diyos, in Jesus Christ mighty name we pray. Amen. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! So, kami sa living God, thank you, Lord, sa
Thank you, Lord, nga giayon ninyo ang among mga kasing-kasing, nga linkin na ni Lord, willingness, Lord. So, karong bago ta magsugod, mga mag-preach diri sa pulong sa Ginoo, na ako'y tawgon nga sa isa ka tawo mag-encourage diri. Hallelujah. So, let me welcome Darwin Balsumo. Palakpakan kong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So, may gabi siya na no? Yes, kaya tayo sa mga panahon na maabot sa tuwan. Sa sino sa mga maabot sa tuwan, no? So, niligi kita mula ng paglaot. Kay, anak kita yung Diyos sa ito, kinabuhi. Maghatay sa tanan, maghatay sa pusok. May mga naunang sa tanan, ito ginanang sa kinabuhi. Hallelujah. Hello. So, ano na kita i-first thing katag na to. So, tingin diri sa Joshua 1, verse 9. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot sa o kaya'y maghina. Dahil ako ang Panginoong yung Diyos. Ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. Ay kita kawalaog. Paglaog. Tungod kay nakakanunay sa tuwang Ginoo. Kagabay bisa nasa tamad no. Maski sa kalamitan sa abot sa tuwang kinabuhi. Ay kawalag paglaom. Tungod kay ang Ginoo dili kaya pasagdan. Ben kay siya ang hatag sa wastanan sa pusog. So siya ang atong kadaugan. Sa ay juga hadlok ay juga duduha og himo mga butang nga may ikayo sa mga katawhan ug ikayo sa tuwatanan. Amen. Amen. Joshua 1. Ayun diri sa Joshua 1:8. Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, ulad ka at magtatagumpay. Kinahanglan kita mabasa sa Word of God. Mao ginay kahayag sa itong kinabuhi. Mao na mag-guide sa itong kinabuhi. Kung paunsa na ito i-handle na itong kinabuhi. Kung paunsa na musunod sa mga mayang binuhatan. Amen? Hallelujah. So, kinahanglan mabasa kita ang Word of God. Kinahanglan yun na siya. Kaya ang Word, amo na ang God. Amen? Amen. Hallelujah. So, amo na ito ang mahatag na verse na. May gabi na nanan ng Lord to Jesus and praise you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. And now, family of the living God. And now, family of the living God. Be excited. Hallelujah. And you are here, the Word of God tonight. Praise the Lord. And family of the living God. I will welcome to you, Hallelujah. the man of God of this generation, anointed Pastor Arnold Ginila. Minister. Pastor. Declaration na. Arnold Ginila, magsunoy. Bulay-bulay na lang. So, family of the living God, may gabi sa tanan. Amen. So, are you excited? Amen. So, dili mo excited kay ako mo'y na-preach. Be excited kay na-i-reveal ang Ginoo karon sa tuwa. So, morning gingon sa pulong si Ginoo, the word itself is God. Ang pulong si Ginoo mo'y ato ang pagkaon sa spiritual. Every time magpaminaw to sa pulong si Ginoo, na ay mga
mga wrong principles sa kinabuhi nga mabagko. Amen. Na yung mga gilakwan na to nga mali, madiretso. No? So, inana ka powerful ang pulong sa Ginoo. No? So, before ta magasugod, dili ta magasugod, nga di na to i-welcome ang presensya sa Ginoo. Mag-ampo sa Tuhan. Amen. Father in heaven, Lord Jesus, you are the King of Kings, the Lord of the Lord, Jesus. Napaubos ko sa imong tiilan, Lord. I know nga sa akong kaugalingon, Lord, wala ko ipahiyambog sa akong kaugalingon. Ikaw ang tagiya sa akong lawas, sa akong nauna, sa akong kinabuhi, Lord Jesus. I submit to you right now, Lord Jesus. Yes, Lord. Use me as your mouthpiece, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Dili ako ang makita nila, Lord, kundi ang imong pulong, Amen. ang revelation, Yes, Lord. ang pagtudlo, Lord, ang pagmadlong sa amo, Lord Jesus, Yes, Jesus. na madawatan na mo among bahin Amen. through accepting your words Yes, Lord. and applying into our lives, Lord. Amen. I pray, Lord, nga matag-usa sa mo karon, Lord, nga i-focus na mo among huna-huna, Amen. na ready among kasing-kasing mo dawat sa imong pulong, Lord. Yes, Lord. Hide me on the cross, Lord, and reveal your revelation sa matag-usa sa mo, Lord Jesus. Amen. And all these things, I pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, it is my first time na mag-handle o Bible study, no? Di online ba yun ni Pastor Del? Amen. Amen. So, gi-appoint ko ni Pastor Del ganiya lang yun. So, pasensya lang kung na may mga mali. I know, masabtan ko ninyo. Hallelujah. Kinsa pamilyar diri sa kinabuhi ni Joseph? Joseph the interpreter. Okay. So, kung pamilyar mo ni Joseph the interpreter, akong i-introduce sa inyo, kinsa si Joseph. No? Si Joseph, isa siya sa 12 ka anak ni Jacob, ni Jacob. So, ika-11 siya nga anak ni Jacob, second to the last. Si Jacob mo'y favorite yun sa iyang amahan. So, tungod sa kapibiyorid siya sa iyang amahan, gihatagan siya og ang tawag ani coat nga naay many colors. Kapantay mo na dati kanang parehagod sa mga kaigsoon nato nga Muslim kuno mo ra siya na sige gamit nga kwan nga kanang palabal ba kana siya. Mura kanang gamit ang maligo lang sa mga mayaman, inana ba. So ang gihatag ana si Joseph. So in this case, one time nga si Joseph nakadamgo siya. Kaning damgo riya nga mahimo siya nga superior sa iyang mga kaigsuonan. So, yang gihisgutan siya mga kaigsuonan nga naka-dream si inana, nakahisgutan siya sa amahan niya. And then diri nagsugod nga nagselos ang mga kaigsuonan niya siya. Amen. Nag-start mag-fuel ang selos sa mga kaigsuonan niya. Isa, favorite siya sa iyang ginikanan. Ikaduha, naka-dream siya about nga mahimo siya nga manguna siya sa iyang mga kaigsuonan. So dire sa verse sa Genesis 37, now Israel loved Joseph more than any of the others. When they saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him. So dire nagsugod nga ang mga kaigsuonan niya gi-hated yun siya mayo. No? Abot sa panahon nga niadto sila sa kwan. Ang tawag ani nga mutugway sa mga tupa. Amen. And then nagplano ang mga kwan, nagplano mga kaigsuonan niya nga ikwan siya, ihulog siya sa bangin. Grabe, no? Amen. Tungod sa kasuko niya, kasuko sa mga kaigsuonan niya, gaplano mga kaigsuonan niya ang ihulog siya sa bangin. No? So grabe ang kaagi ni Joseph. And then dideceive nila ang ilang father believing that Joseph was killed by a wild animal. Hallelujah. So, nag-come up sila og senaryo nga mamatuod nga si Joseph namatay ug gikaon siya sa wild animal. Ug ang gibuhat sa mga kaigsuonan niya, katong iyang robe, katong gigamit gihatag sa iyang papa, gipuno nila og kwan og dugo sa isa ka animal. Ug i-present nila silang papa nga inani na hitabo kay Joseph.
nga gipatay siya sa animal. Kuning first nga nahitabo kay Joseph. The brothers sold Joseph to the Ismaelite for 20 shekel of silver. Instead, ang isa ka igsuon nila, nag-come up siya, nga ayun na lang siguro na to, patyo na tong igsuon, kay igsuon man na to na. Ang gibuhat nila, nga naing kani mga Ismaelites, kani mga negosyante, ibaligya na lang nila. No? Igsuon nimo, ibaligya nimo. Hallelujah. No? Padayon ta? So karon, pagbaligya kay Joseph sa Ismaelites, kani po mga Ismaelites, gibaligya nila si Joseph sa isa ka taas nga posisyon sa Egypt sa Paroa. Joseph was bought by Potiphar, an officer of Paroa, and God blessed his work, leading to him being put in charge of the entire household. He was later falsely accused by Potiphar's wife. Okay. Kani nga panahon nga gibaligya si Joseph para mahimong ulipon sa Ehipto. No? Until naabot ang time nga gisaligan si Joseph sa balay, ug naabot ang time nga si Joseph gitintal siya sa asawa sa hari. Hallelujah. No? Si Joseph, ang katangian niya siya nga gwapo siya. Gwapo siya nga matipuno ang lawas, macho. Kung kumaga tanaw na ito, marag si Pastor Del ba? Hallelujah. Yan, nindot kayo binarugan ba? Gwapo. Inana ang katangian ni Joseph. No? So, kung tanaw ni mo si Joseph, kung first sight niya, mabighan niya juga sa kagwapo niya. No? So, karon ang asawa sa Potiphar, sa Parao, nagka-interest siya, ha? Hallelujah. No? One time na siya nga, ang asawa ni Potiphar, gidala siya sa kwarto. Pagdala siya sa kwarto, kaya si Joseph, isa siya ka-faithful servant of the Lord. He is a man of integrity. Kung sa gibuhat ni Joseph, nidagan siya. Pagdagan ni Joseph, nagirit ang iyang balabal niya. Buto nakakuha og lusot ang asawa ni Potiphar para maakusahan siya. Kani nga panahon na giakusahan si Joseph sa falsely accused. But Joseph was not The Lord was with Joseph so that he prospered, and he who his favor became his attendant. Potiphar put him in charge of his household. So karon, pag akusahan kay Joseph, siyempre, ipaminaw niya ang asawa niya. Gipriso si Joseph. Hallelujah. So first, ang hitabo kay Joseph, giselusan siya sa mga igsuunan niya, antod nga gilabay siya sa well, and then gibaligya siya, og nahimo siya og ulipon. Hallelujah. Karon, giakusahan siya, falsely accused. Karon na priso si Joseph. Pagka-priso ni Joseph, si Joseph kasi, isa sa kaalagad sa Ginoo. Matinumanhon siya. He is a man of faith. He is a man of integrity. Inana ang si Joseph. Dito sa prison, in prison, Joseph was once again put in charge of other prisoner. So, kay si Joseph, sulugoon man siya dati sa hari. So, ang potential na agyapon siya, ha. Pag-apot dito sa prison, gi-appoint gyapon siya nga mahimo siya og something a leader sa prison, sulugoon, no? And the Lord was with him, giving him success. He accurately interpreted the dreams of Pharaoh. Okay? Karon, katungtuan na siya sa prison, no? Na ay duha ka sulugoon nga na priso pod kauban niya. Kay nakasala sila. Ang isa ang cupbearer, ug ang isa ang baker. Okay. Kani nga panahon na nagkadamgo ning duha. Pareha sila nga damgo. No? And then kaning damgo nila nga na-interpret ni Joseph. Ibig sabihin na hatagan niya og usaban nalubad niya ang meaning sa sa damgo nila. Correct ni if I'm wrong, pastor. Ang isa ka ulipon dere nga gi-interpret niya ang yang dream nga pag-abot sa adlaw ato, ang isa patyon, ang isa mubalik sa posisyon.
Hallelujah, no? O kaning iyang ilang damgo, nahitabo na siya. Ang giingon ni Joseph, kung naana ka dito sa hari, hinumdumi ko. Ana si Joseph. No? So karon, katong time nga nakabalik na sa posisyon ang nakaposisyon na katong ulipon o kani si Joseph, nalimtan siya og pila ka I don't know, basta nalimtan siya na and then naabot ang time nga ang hari nakadamgo siya. Ang damgo niya nga nabalaka siya nga dili niya mahatagan og lubad iyang damgo. So sa pagdamgo niya, gitawag niya ang mga tao katong iyang katong mga mga salamangkero, gitawag niya. Katong mga espiritista, ba nang tawag na pastor? Katong mga bright nga mga tao niya. Mga manghuhula. Amen. Og ni isa sa kanila nga wala jud nakalubad sa iyang damgo. Og karon katong isa ka sulugoon nga gikan sa prison, nahinumduman niya si Joseph. Pag hinumdum niya ni Joseph nga si Joseph nakalubad sa iyang damgo, nga mubalik siya sa posisyon niya balik, og isa ka kakauban niya nga mo ipatay. Nahinduman niya si Joseph na si Joseph kabalo siya mo interpret sa damgo. Amen. So karon, gi-introduce sa ulipon si Joseph. Amen. So karon, gitawag si Joseph. And then gipalubad siya unsa ang damgo ni hari ni Parao. So karon ang damgo niya, correct me if I'm wrong, pastor, nga moabot siya og pamin. I-shortcut lang nako ha. Moabot ang pamin, moabot ang tagutom sa kalibutan. Hallelujah. It takes moabot ang plenty ug maabot ang tig harvest. Amen. So pila ka years to pastor mag-harvest? 7 years. So mag-harvest sila og 7 years para moabot ang tagutom og 7 years pod. Hallelujah. Og tibuok kalibutan pastor. Nga moabot ang tagutom ug ang Egypt ra jud ang naay paggaon anang panahon na. Hallelujah. Amen. So karon kay nalupad ni Joseph ang iyang dream. Siya may nakabalo. Ingon ang hari, ikaw mo'y akong itas sa inana nga moabot nga kuan gani katalagman. Joseph said to his brother, okay. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Amen. So kaning panahon na nga nahimo na siya og viceroy. Nahimo siya segundo sa hari nga mukuman. Grabe, no? Og naabot ang panahon, naabot na ang tagutom. Pag abot sa tagutom, ang iyang pamilya po dito sa Kanaan po sir, correct me if I'm wrong, nagutom po sila. Pagutom nila, gikuman silang papa nga si Jacob, nga muanto sila sa land of Egypt nga para mupalit og pagkaon, grains. So pag ato nila dito sa kuan, wala nila mailhan balik ilang igsuon. Kasi siyempre for how many years wala na nabag-o na ang itsura ni Joseph. Siguro dili na nila mailhan tungod kay kumbaga sa panahon nato karon di aircon na siya. Amen. Hallelujah. Lain ang texture sa iyang kutis, ang tono niya. Lain ang iyang lifestyle. So to cut the story short, giingon ni Joseph nga ako to ang iyong igsuon. Hallelujah. Ako to yung igsuon nga inyong gilabay o gibaligya. Hallelujah. Jesus na magbalig niya. Sige kayo, no? Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? You meant to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. No? Grabe, no? You intended
to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So, katong panahon na gi-introduce ni Joseph na iyang pamilya nga mupuyo na sa land of Egypt. Hallelujah. Og nagipasaylo niya ang mga igsoon niya. Hallelujah. I believe nga ang story, dagan pa siya nangitabo. Pero ako lang gikuha ang mga highlights. No kay isuuna no, usahay mong god sa ato ang kinabuhi ba. So diri lang ko. Kung isubay nimo ang kinabuhi ni Joseph. Igsuon mismo sa imuha nag-BI. Igsuon mismo sa imuha nga gidaot ka. Imagine mo sa pangitabo kay Joseph. From the first sa iyang kinabuhi, nagselos siyang igsuon niya. Pag selos sa igsuon niya, giplanuhan pa siya sa patay. Igsuon nimo mismo patyon ka. Amen. Igsuon nimo mismo ibaligya ka. Idaot ka patalikod, maayo sa imong atubangan, pero patalikod sakit. Sakit ng mga istorya. Subuhi ka sa pisikal. Pero sa spiritual, sa huna-una sa tao, gipatay na ka. So, kung tanaw na itong mga family, unsay respond ni Joseph? Pramgikan siya sa gidbiay siya sa mga kaigsuonan niya, o gihulog siya sa well, o gibaligya siya, o nahimo siya gulipon. Pag nahimo siya gulipon, nag-surrender ba siya sa iyang kinabuhi? Katong tayo nahimo siya gulipon, mas nahimo siya og responsable sa iyang kinabuhi. Nahimo siya responsable sa iyang kinabuhi. Gibuhat niya ang best niya sa iyang kinabuhi. Og nakita na siya hari. Og nahimo siya og gi-award siya nga gikuan siya, gibutang siya sa posisyon. Even man tuwa siya sa prison, pero ang pagsalig sa iya wala jud wala. Even nga naa ka sa imong dugmo ka sitwasyon. Pero ang pagsalig sa imuha na gihapon. Oh, imagine mo, giing na gi-false accuse na ka, wala ka na, si Joseph wala siya nakasala, pero napriso siya. Grabe, no? Usahay, sakit pamalandungon man God, family, no? Kani man God, ato ang atapad karon. Kani atong pamilya. Nga mo pa ng isa nga way nga gamiton ni kaaway. Aron, dili ka magpadayon sa imuhang purpose imong kinabuhi. But, unsay gibuhat ni Joseph? Nag-remain siya nga faithful. Nag-stay siya sa saad sa Ginoo. Kung wala man ako nakunta, no? Nag-stay siya sa promise sa Ginoo. Ang promise sa Ginoo, sa iyang dream, nga mahimo siya og labaw sa iyang mga kaigsuonan. Pero ang kaagi niya, sakit kayo. No? Hallelujah. Sakit kayo ang kaagi. Ang promise sa Ginoo, mahimo kag above. Nga namang, usahay, makauna-una ka ba, Lord? Murag layo magayon ni sa imong plano sa mong kinabuhi. Dili man ko rin idalan maong giagi anak ko. Pero unsay gibuhat ni Joseph? Si Joseph is remain faithful. Even naa siya sa pagsulay. Wala niya gitanaw ang pagsulay. But iyang kasing-kasing, Lord, I will follow you. Lord, I will do what is right. Inana ang kasing-kasing ni Joseph. Lord, I will do. Maskin walay nakakita sa kuha, Lord. Maskin gibuhat na ko ni, dili para sa tao. Gibuhat na ko ni para sa imuha, Lord Jesus. Inana ang kasing-kasing ni Joseph. Kung tutuusin lang, pwede siya masuko sa mga kaigsuonan. Pero gipili niya ang magpasaylo. Ikaw daw, Pastor Bay. Gihulog ka rito sa kanal. Gihulog ka rito sa well. Sabagay. Tumulod yun. Siguro, mga buak yun ba? Preso, ang iyon sa scripture, wala nakadetermine imong kaayo kung unsa ang gibuhat nila sa imo. Kay anak ka sa Ginoo. You are the servant of the Lord. Buhaton nimo ang unsay nindot ug unsay pleasing sa mata sa Ginoo, dili sa mata sa tao.
Amen. So, sa atong kinabuhi usahay, no? Atong i-reflect ang kagalingon dito kay Joseph sa atong kaagi sa atong kinabuhi. Piliun pa man nato nga mga lagad sa Ginoo nga naata sa prisuhan. Piliun mo nato mga lagad sa Ginoo kung wala tay bugas. Amen. Piliun mo nato mga lagad sa Ginoo mas kindagan nag-BI sa tuwa. Ingnan ta nga mga false prophet, ingnan ta nga mga sakit, mga istorya. Unsa naman na sila diha oh? Di naman na sila mga tulo. Mura pa na mga wakwak. No? Inang ka nga, ang pinakasakit yun nga sa wala membership. Yan nga. Na 500 pesos. Bakit? Pero si Joseph, in every situation nga naa siyang kinabuhi, the stronger the struggle, gipili gihapon niya nga ma-stay faithful. Gibuhat gihapon niya ang best niya. Masintuwa siya sa prisuhan, gibuhat niya ang best niya. So usahay magud kita, ma-discourage magud ta. Pero si Joseph mo sa gibuhat niya, gigamit niya ang gift nga gihatag siya sa Ginoo. Gigamit niya yang wisdom. So dili solusyon kung naay problema. Matulog na lang siguro ko ani, di na lang siguro ko padayon siguro. Solusyon ba di ay nga kung walay bugas magikog na lang ka? Ay, kabala ka na, pasunahong. Milit. Oy, nanay ko. Sorry lang. Hindi sinasadya. So sa story ni Joseph, daghan gyud ko natunan. Despite sa mga problema nga atong giagian, no? Isa nga best example si Joseph. Usahay man gud ang kita mga Kristiyano, mahigo man jud ta usahay pod sa worry, no? Mahigo ta sa Lord. Nag-serve man ko nimo Lord. Pero nganong nahitabo inani sa akong kinabuhi? Usahay man gud. Ang gibuhat nga dautan sa kaaway sa imong kinabuhi, pwede man gud i-transform sa Ginoo sa kaayuhan man gud. Kung wala kay kasakit giagi sa imong kinabuhi, walay promotion. Kay diya sa kasakit, diya ka maka-experience sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imuhang imong weapon ra jud diha ang imong pagtuo. You must trust in the Lord with all your heart. Nga ang Ginoo namuhat siya sa tanang butang. Muna ingon sa Romans 8:28. Ingon siya, I have plans to prosper you, not to harm you. Amen. So, ang lesson na kuha nako sa kinabuhi ni Joseph, we must have faithful sa tunga sa katalagman. Mas hindi na tumasabtan ang sitwasyon. Ipili na to ang unsay tama. Ipili na to ang mubuhat masing walay nakakita. Lord, I will do it for you. Lord, maskin gibi-ay man ko nila Lord, masing sakit man Lord, I will do it for you. And do your best in every situation. And gamito nimo unsay mga gasa nga gibuhat sa imong sa Ginoo, gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Munang every time makapil ka og discouragement sa imong kinabuhi, ay jud suko. Kay dili solusyon nga gusto kami mong teacher pero third grading na, fourth year college na ka tapos third grading na. Pa kani surrender. Sayang imong sacrifices for how many years? No? Amen. Amen. Without sacrifice, there is no promotion. Grabe ang giagian ni Joseph before siya nahimong segundo sa hari. Segundo sa Paroon. Munang yung struggle nimo karon, mo nang kadaugan nimo huma. Por eso ayo jud og suko. Hallelujah. So always trust in God's timing. Si Joseph wala siya nagmadali. Gikuan niya, gidibdib niya ang every situation. Ingon siya, iyang kinabuhi, makuha na ko ang lesson siya yung kinabuhi. Nga every struggle siya yung kinabuhi, Lord, kabalo ko nga naadyo ka pirmi sa kong kilid. Dili ko ni mo biyaan. Every struggle siya yung kinabuhi.
every obstacle, every stone sa iyong kinabuhi, muning panahon nga muduol pa jud ko nimo Lord. Amen. Kabalo ko nga wala ko nakadesign patalikod, nakadesign ko para mo abante. I hold on your promises na Lord, heaven ko padulong, dili padulong impyerno. Lord, heaven ko padulong, dili ko padulong impyerno. Kunang kung unsa man i-struggle nato sa atong kinabuhi karon. Kung naa pa man tay wala na bitawan sa tong kaugalingon, katong pilit pa nato gina-fight although it is not pleasing to God. I believe nga matag usa sa toa. We are processing in sanctification. Amen. We are processing gina-process ta sa Ginoo. Muro ko nang hitabo kay Joseph. Dili instant ang promotion. It requires sacrifice. So ang ingredients ana, it is obedient plus sacrifice. It equals to success. So ang topic ako karon, the secret of success. No? Isa mahimo ka ang trial sa imong kinabuhi magresulta na trials magresult ang faithfulness and perseverance through trials ang magresulta na mahimo kang malahutayon. So remember mo tong gibalik-balik na to, ang kaluwasan matag-usa jud. Dili jud niya sa pwede nga hilaon nimo imong kauban dito sa impyerno. Hallelujah. No? So, family of the living God, ay kabalo ko nga naamoy nasabtan mo sing gamay. So, it is my first time, no? I believe na naadjud mo nakuha sa ako ang topic karon. No? So, dili ta magluya-luya. Every time makapace ka nga giant sa imong kinabuhi, makapace ka og gulayan sa imong kinabuhi. Ayaw tanaway nga dako na. Mas dako si Jesus kaysa sa imong problema. Mas dako si Jesus sa imuhang gipace karon nga wala kay pamasahe, gabay. Lord, instead mangutana ka Lord, ipadayon ba nako ni instead mangutana ka why not to luhod sa Ginoo? Why not to hold on promises ni Lord? Kaya ako bitaw sa akong kinabuhi, bitaw hapit jud ko tinuod ng mahagpa na jud. Pero tungod nga i-hold ko sa promise ni Lord, I know, I believe na i-restore ni mo balik among pamilya. Lord, ko, Lord, lisod ka ayo, Lord. Sa akong una-una. Sa akong una-una, lisod kayo, ibalik among pamilya. Kay tungod sa mga broken decision. Mga maling decision, mga maling daan na giatong giagihan sa atong kinabuhi. But still God is faithful. Still God, no? Imagine dili ta faithful sa Ginoo, pero ang Ginoo faithful sa atong kinabuhi. No? So ang gi-mention dire nga mga kaigsuonan nimo, whether it is your brothers nga physical, whether sa imong neighbor, whether nga mga barkada nimo, willing ba ka magpasaylo? Even giunsa na jud kang pagbiay-biay? Hallelujah. Nakaingon jud ko nga grabe ang kinabuhi ni Joseph. Munang ma-reflect ko nga paunsa siya nga nahimo siyang malahutayon sa iyang kinabuhi. I hope nga matag-usa sa tuwa nga naay lesson na nakuha sa kinabuhi ni Joseph. Si Joseph wala siya sala, pero gibiay-biay siya. No? Mura siyang kinabuhi ni Jesus Christ ba? Gipili niya nga magpasaylo. No? Kaya tutuusin lang. Kung tutuusin lang, pwede man ito nga. Ayun niyo pasudlan na. Kay mao lang nagpatay sa kuha. Hapit magpatay sa kuha. Ay, na ninyo pakaanan na. Dapat na mamatay na diya. Amen. Kay Hallelujah. anak kasi Ginoo. Wala nimo gi-please ang tao. Gi-please nimo ang Ginoo. Hallelujah. So, I hope nga daghan mo lesson nakuha karon for being faithful sa kinabuhi, for being matinumanon sa tanang butang. No? Si Joseph isa ka example nga man of integrity sa iyang action, sa iyang decision, sa iyang lifestyle. No? Ibig sabihin, kung baka inani ba? Masiwala lang kita ba? Isuko ka og palit og sipolyon.
Ang kwarta 50, napay sukli nga 2 pesos, 1 piso pa. Iuli gihapon nimo. Inana mo guna. Sa mga gamay nga butang manggod, pwede na to idaya ang atong kaugalingon. Wala ra may nakakita. Okay ra ni. Unya manghayar ko pa sa ilo ni mo Lord. Okay ra ni siya kay opportunity na kayo ni. Gihigo na ko tanan ta. Hallelujah. No. Tanan ta inani usahay. Karabang apiki na kayong panahon? Wala ra may nakakita siguro. Panahon na ni ako amo ni wa man nakakita. Unsa imong desisyon karon? Muna mag-reflect sa imong future. So importante kayo ang Ginoo gatan-aw sa ito, dili ang tao. Everything you make decision, remember. Tapos di makaigsuunan niya, Lord. Yung sa igsuon ta mo. Gialaw sa Ginoo mahitabo ani sa akong kinabuhi. Aron daghan kaayo nga tawo maluwas. Mo nang gialaw sa imong kinabuhi karon, mo nang gialaw sa akong kinabuhi nga hapit ko mamatay. Aron maluwas na ko balik ang makaigsuonan. Amen. Mo nang gialaw sa Ginoo usahay mapungkol ka. Kawatan man kay di sa una. Ay mutuan. Hallelujah. Kani mao ra ba gamit sa ako ang sa akong sando nga kumpiyansa na. Hallelujah. Your mistake now. Kaya na i-change sa Ginoo for good. Amen. So I hope and pray nga kung sa man to mga butang nga gibuhat sa kaaway sa imong ginabuhi sama sa gibuhat ni Joseph, willing jud ka always magpasaylo. Giyon sa scripture, panatilihin nating limpyo ta physical, our soul and our spirit. No? So si Joseph is a living testimony nga gi-act as a leader. No? Grabe ang leadership po nung ipakita ni Joseph sa siyang kinabuhi. In times nga, kay siya nga alagad Diyos sa Ginoo. Maskin to, pwede una-una ni mo to sa prisuhan? Pwede gani nga, priso naman ko. Ano ba ibuhaton ako? Pakaon na lang ko ninyo. Pero sa kibuhat ni Joseph, mas kibuhat niya yung best. O nakita sa kauban nila dito mga taas-taas, kung baga kung sa tawag na pastor, sa prisuhan. Oh, gikuan siya, gi-interest gihapon siya. Gisaligan gihapon siya. Kasamad to. Blessing siya. May panahon sa atong kinabuhi nga dugmok na kayo ta, pero may taga discourage ako, di na ko. Gamay ra nga butang, nang luod na dayon. Ginang lang nga. I hope wala sa tuwa na ang mangluod-luod. Pwede mangluod atong panahon na si Joseph, pero wala pa siya nang luod. Gibutang always si Joseph, ibutang ni niya pirmi sa ingin una-una nga. Gibuhat na ko ni para sa Ginoo. No? So grabe ang leadership gipakita ni Joseph diha. In times sa problems. Nga pwede na siya mahagba, pwede na siya sumuko. Imagine mo from slavery to prison to false accusation. Pero so family, I encourage each one of us right now nga naglakaw sa kagustuhan sa Ginoo. Mahitabo jud sa tong kinabuhi nga naabot yung panahon nga mangluya atong physical. Paay jud sugod nga mangluya ay mga spiritual. Kupta jud. Ingon si Jesus Christ, where I am, there you may be also. Ingon siya sa scripture, if any one of you will not take up his cross, kung dili niya kargahon iyang cross, ug mo-follow me. Kung dili niya kargahon iyang cross, he is not worthy of me. Ang imong struggle karon, mo nang kalipay nimo puhon sa imong future. So sakit kayo malandungan brothers, no? Nga dili jud ta dapat magluya-luya sa pagpangalaga sa Ginoo. Murang i-set aside na to pirmi ang mga temptations sa kinabuhi. Sama ni asawa ni Potiphar, gitintal siya.
Ang solusyon hawa na jud ka sa tentasyon. Kato mga butang nga makapahindra sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Iwakli na na. Kato mga butang nga sa imong karera nga makadistract sa imong goal sa imong kinabuhi. I-set aside na sa imong kinabuhi. Kana mga baggages sa imong kinabuhi nga mga kabugaton sa imong kinabuhi, i-set aside na siya. Sama sa gibuhat ni Joseph. Kung sa gibuhat niya, wala siya nag-stay dito sa asawa ni Potiphar. Kung sa gibuhat niya, hawa siya. Resist the devil and he will flee from you. Remember atong goal, langit. Dili gusto sa Ginoo nga atong kasing ma-divide. Dili siya gusto nga atong desisyon nga ma-divide. Atong perspective sa kinabuhi nga ma-divide. Gusto siya, ingon siya, focus on me. And you will see signs and wonders sa imong kinabuhi. Sa pagiging faithful ni Joseph, di ba? Gihatagan siya gasa sa Ginoo nga maka-interpret siya og, di ba? Maka-interpret siya og dream. O katong pag-interpret niya og dream, mo to nagdala siya sa kadaugan. From zero to hero. Katong panahon nga gidugmo ka, gihulog ka dito sa balon, nga ikaw di imuluwas sa tibuok kalibutan, pero Egypt. How many lives did you save, including your family? When every time you decision, Lord, I will follow you. Expect you ka, naadyo yung mga trahedya may tabo sa imong ginabuhi. Ang gusto ni Satanas, i-after niya imong assignment para dili imong madawatan imong promotion. Every time atakihon ka, ma-discourage ka. Kung padala ka sa discouragement, dili nimo madawatan imong blessing hugma. Dili nimo madawatan imong promotion puhon. When every time you face struggle, Lord, thank you. Next of this is my promotion. I-claim it always. God is moving in a miraculous way. Pangayo ilang, Lord, akong sabton akong sitwasyon. Dili si Goliath ang patumbas ko. God is a sovereign God. Ibig sabihin, gunit niya ang sitwasyon. Di na ito masabtan, pero puhon, punya, puhon. Masabtan na ito. Lord, thank you di ay. Mo din nasabtan ako nga mo din plano ni mo sa akong kinabuhi. Kabalo ko nga, si pastora na adere, si pastor. Kani mga uban, mga leaders na ito dali. Naatay mga sakripisyo sa kinabuhi ibuhat. Kabalo ko, I believe na dili ni para sa itong kaugalingon. Kaya kung sa paatong pag-augalingon lang, lami kayo magwarawara biya sa gawas. Para sa magmalipayo niya sa gawas. Lami kayo bitaw, mga lami sa kinabuhi, lami kayo. But, remember, kung sa'y reward na ito, madawatan na ito. So, sama si Joseph, ang iyang una-una nakapokus sa Ginoo. Sama si Joseph, ang iyang kasing-kasing nakapokus sa Ginoo. Ang kasing-kasing ni Joseph wala na hati. Ang kasing-kasing ni Joseph buo para sa Ginoo. Kung inyong itanaw ang kinabuhi ni Joseph, mura siya si Christ. No? Wala siya isala, pero giakusahan siya. Kung sa gibuhat niya, Lord, I submit to the authority. Dili ang tao mapahagba sa kuha. Kundi ikaw gatan-o sa kuha. You are my Lord, I am your servant. Every time you choose nimo ang tama, every time you choose nimo, kani ang tama na kubuhaton, mas ibigay-biay na ko, gichismis ko, gidaot ko nga, kung sa man akong attitude, palautang man ko, kung sa mga false accusation pala sa likod, ingnan ko nga inani, nasakit nga istorya, igsuon ay encourage you, ayaw yun na paminawa. Kay kana ang magdala sa imo sa kalaglagan. Remember, ang promise ni Lord langit. Every time na i-assignment Lord sa imong kinabuhi, i-distract ka sa Satan para dili nimo mabuhat ang imong assignment. Ang purpose ni Satan para tanggalon niya sa imong kaluwasan. So, okay? So, katura jud ako ang revelation gikan sa Holy Spirit. I hope nga tanan nakakuha og lesson sa kinabuhi ni Joseph. So i-recap na ko, no? The life of Joseph nagdala sa tuwag lesson, being a faithful servant. Even though walay
wala na to gibuhat ang isa ka butang para sa tao. Ang gibuhat ni Joseph is to please God. Kaya kung ibuhat na to ang isa ka butang para sa tao, unsay reward nga madawatan na to? Kung ibuhat na to ang isa ka butang para sa Ginoo, hallelujah. The Creator. Expect miracles and wonders sa mga kinabuhi. Ang kinabuhi ni Joseph nagdala sa tuwa na even sa tunga sa trial sa iyang kinabuhi, nag-remain siya honest, nag-remain siya nga faithful, wala siya nagbagulbol. Wala siya nagbagulbol. O sige, gibuhat niya usay tama. Even in the midst of trials and justice, gibuhat niya ang best. Sa itong kinabuhi, gibuhat niya ang hallelujah. Even man gibiay-biay siya, gibuhat niya ang magpasaylo. Forgiveness to those na nagipasakit sa imuha. Maskin dili na dapat pasayloon sa atong una-una, pero para sa Ginoo dapat nato na pasaylo. Amen. Thank you, Jesus. God can redeem evil for good. Kung ang intention sa imo sa kaaway nga dauton ka, ay dauton na tong church, dauton ta. So, do not respond evil to evil. Ibig sabihin, every time nga idauton ka sa tao, agbay, imong katong nang daot sa imo, duuli gani. Duuli agbay. Ipakita nimo ang tama. Kaya ang resulta ato, kung i-confront nimo ang dautan sa dautan, unsay resulta? Dautan. Pero i-confront nimo ang dautan, tumaayo, unsay resulta na? Ha? Maayo. Hallelujah. Amen! Perfect. Thank you, Jesus. Okay. So always kupti ang mga promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Every time man-discourage ka, usay manghina man jud sa kinabuhi ko sa pagpangalaga ng Ginoo. Ay panahon manghina ta. So always remember, kung asa si Jesus, dito ka. Always nga ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus. Ug kupti nimo mga saad niya sa tong kinabuhi. Amen. Kanat yun. Lami kimita ko. Ingon imong mama sa kuha, imong mama, mo ingon sa imong mama nimo. Ay mo ingon sa imong professor. Kung graduate lagi ka, maski na bagsa ka karon, basta maning kamot i-correct na imong mga thesis dia o na. Di ba? Kupta nimo iyang promise, murag ina na ba? Amen. Every stage sa imong kinabuhi, ng mga ayaw palampasi. Hallelujah. Every time mubuhat ka gamayuhan, you are pleasing God. Munang, every time mubuhat ka gamayuhan, nagtanom ka. Ayaw jud ka wala og pasensya, kanang imong gitanom. Ibig sabihin kung wala man nimo nakita na nigamot na siya. Pero sa mata sa Ginoo, nag-work ang unsay imong gitanom. And every time mo say gitanom nimo nga kamaayuhan para sa Ginoo, i-reward jud ka ana puhon sa imong gibuhat. Hallelujah. You will reap that in at perfect time sa imong kinabuhi. Munang ayaw magsawa magtanom. Ang meaning sa tanom diri buhat kag kamaayuhan. Okay? Leadership in overcoming adversity. Hallelujah. 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 Leadership. Hallelujah. 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 Magukot. Hallelujah. Praise the Lord. Leadership and overcoming adversity. Lead wherever you are. Maskin asa man ka ibutang. Ang imong pagkaanak, ang imong servant sa Ginoo, dili yun mawala. Amen. Dili ibig sabihin nara ka sa simbahan nga holy kay ka. Pag-abot sa gawas, Huli! huli ka. Huli! Huli. Diri, holy. Tagawas, huli. Nanigarilyo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! No? Ang Ginoo. Nagahulat lang. Joseph demonstrated leadership skills in every situation he found himself in, just that when he was in a position of power. Even naan na siya sa lugar niya katong nag-rule na siya.
No? Gibuhat gyapon niya ang tama. Wala siya naghari-harian. No? Pwede man siya in times gipakita niya ang heart of servant, heart of integrity, heart of na siya compassion. Maayo gihapon siya sa tanan. Usahay man God, kung naanay i-interest ang Ginoo sa itong kinabuhi mo, dako magpatungulog God. Ipangandoy na ito makamotor ta. Pagka nakamotor na ta, sige naglaag. Katong panahon naka-iPhone Pro Max na ka, hallelujah. Hindi na mga halos mo ampo, nakatutok na sa iPhone Pro Max. Whoop! Do not replace the place of God in your life. No? Amen. Maintain a positive attitude. Maintenance. Sama sa motor, kailangan siya maintenance. Kaya kung dili siya ma-maintenance, badaot siya. Sama sa tong lawas, kailangan siya i-maintenance, balanced diet. Kaya masubrahan sa asin, may mukhang acidic. No? Muli asin. Masobra po sa sugar, diabetic. Sobra sa pagkaon, may mong gluttony. Kuburantihan, samot. Tubig na, tubig. Tubig. No? So sa physical, dili pwede ang sobra. Pero kay Lord, the more ka mo praise. Hallelujah! Amoy ganahan ni Lord. Amen! Okay. In even difficult circumstances, he did not become bitter or depressed but seized opportunities to serve others. Na yung mga higayon sa itong kinabuhi, maabot ang katalagman, ang trials, no? Ang trials na to, dili mo na mawala. Hallelujah! Nakatulog na si Brother Darwin. Hindi rin nakakita nga nakatindog nga nakatulog. Ay, delikado. Extraordinary person. No? Nilalabanan. Even naa sa to nga trials itong kinabuhi. Ang trials, ang intention ana man God, mura na siya salaan. Salaan na siya. Kapatid wa ng gold. Kanang gold salaon siya after siya makuha sa yuta. Tanggalon to mga excess nga buling. Manang anything that is not genuine. Huh? Anything that is not tested is not genuine. Munang tanan ta agiun tag sala. Salaon ka kung tinuod ba jud kag nangalagad sa Ginoo. Kung tinuod ba jud kag servant of Jesus Christ. Basig diri holy ka. Pagabot dito sa gawas, you are living in a compromised life. No? Kitap ang pusod. Napay chukutap. Napay chocotaps. Sige, pag-crop top. Hallelujah. Dili gusto si Lord inana. So Joseph emphasize nga unsa klase ang servant sa Ginoo nga naay karakteristik. Ang karakter being a faithful servant nga maskin naay walay nakakita ang iyang kasing-kasing. Gibarugan niya unsa ang tama. Kay kabalo siya ang Ginoo gatan-aw sa tuwa. God is a sovereign God. Always yun na buhat ibutang nato sa tong una-una. Every time nga mo involved sa ministry, wala ta mag-after unsay iingon sa atong pastor, uy, appreciate ta. Oh, it's bonus, tinuod lang. Pero what is more valuable thing? Pag-abot sa langit inang ka nga ni Lord. Unsay gibuhat nimo para sa kuha? Gibuhat ba nimo nga tong time nga nangalagad sa imo para sa kuha ba jud o para sa imong tapad? Gibuhat ba jud nimo ato manimba ka para sa kuha o para sa imong crush? Okay. Remember, ang Ginoo, Grass. ang gitan-aw niya ang kasing-kasing nato. Remember, family. God is very intentional. Gibuhat na to ni tanan. Aron tanan to mga buling sa tong kinabuhi atong ilabay sa kalayo. O katong mabili nga pure. Motong itugyan dito sa langit. Salamat kayo sa cellphone nga kabalo ko na adjud siya verse nga gitan-aw diha nga na-adjud siya lesson nakuha. So, katulang family of the living God, and I hope na daghan ta lesson na tunan. Amen. So, magapo ko. Father in heaven, Lord, you are the King of Kings, the Lord of the Lord. Takos kang daigon, pasalamatan, Lord. Ikaw ang tuburan sa panalangin, Lord.
Walay makatupong sa imong kaalam, Lord Jesus. You are full of wisdom. Dili na mo masabtan imong plano sa mong kinabuhi, Lord. Dapat lang na mo kuptan. Obey your plan in our life. And later on, i-reveal ni mo, Lord, mo mga plano sa mong kinabuhi. Lord, salamat, Lord, sa rong kagawion na, Lord Jesus, nga ikaw yun nga nagatunga sa mo, Lord Jesus. You are revealing your secret, Lord, in our lives. How to become successful sa among mga plano sa among kinabuhi. Dili amo ang desire ang matuman, Lord Jesus, but ang imong desire more perfecto sa amo ang kinabuhi, Lord Jesus. Dapat lang mi, Lord, nga masimulay nakakita nga tao, Lord. Ikaw nakakita sa among gibuhat, Lord Jesus. We do all these things, Lord, for your glory. Not for our glory, Lord Jesus. Thank you, Lord. Karong gabi na, Lord Jesus, nga naayo ka sa among tunga. Holy Spirit, I acknowledge always your presence, Lord. You are the source of wisdom, Lord. And I pray right now, Lord Jesus, maghatag og insight karon, Lord. Every time na mugawas ang pulong sa among baba, Lord Jesus, amo ning i-apply sa among kinabuhi, Lord Jesus. Mapuno mi mapasay doon mi, Lord Jesus. Mapuno mi ang gugma, Lord Jesus. Mapuno mi sa imong presensya, Lord. I pray nga every revelation came from the Holy Spirit right now, nga mutusok sa among una-una, Lord Jesus, ug muturok sa among kasing-kasing, Lord. Aron dili mi mahimong hipokrito sa imong atubangan, Lord. Wala na mo ginapa-please ang tao sa among kinabuhi. But we are pleasing, Lord, ay mong mata nga nakita sa among kinabuhi, Lord Jesus. Before it's too late, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. All glory and honor belongs to you, Lord. Amen. Amen. Palakpakan na ito ang Ginoo. Ang kabalo ko na inakon, natay na natunan. Ayaw pang pulong sa Ginoo, ganun sulod mo kasing-kasing. Kaya ang Word of God, no? Grabe ka powerful na siya. Pero kung di siya, kitagaan di kag vitamins, imo lang gisulod sa mong bag, wala na mo gisulod sa mong lawas, di ka maka-benefits. Ang kinsa maka-benefits, ang bag dili gyapon. Maabta na lang, ma-expired na lang siya, hindi siya magamit. Ang vitamin, masulod sa mong kasing-kasing, makabago. Amen. Saan ba, be? Be, saan mo? Ano to? Kaunto sila. Ano ko ito? Kalisa. Nakapa ko ikuan? Ako kayo additional? Sila sa, apit naman eh. Kuan. Napansin mo sa topic ano ganina? No? Morning sikreto sa success, di ba? The secret of success. Ang sikreto sa success, akong ikuan yung topic karon. Endurance. Morningon ba ginoron ba? Tiisin mo lang. Tusa lang. Kaya walay nag-antos, wala nag-survive. Tanang mga nag-antos sa kasakit, nagtagumpay. Kaya wala kayo nakita nga tao nga nagtagumpay, nga wala nag-agyo endurance. Ibig sabihin, alam mo, imong pana pala hubog. Or imong mamagahig ulo, di mawin. Imong papagahig ang ulo. Tiisin lang. Antusa lang. Kay every time nga nag-antos ka, murang nagtanong kaayuhan, kamayuhan. Napansin mo ninyo? Itong ikaw ni Arnold ganina katumbayan sa balabal. Itong muro siya, tela na siya ibutang sa liog. Murag, sa ba, anong ginabutan ka na sa liog ba? Na acknowledgement nga, importansya ka or hairang ka tao. Or naibalyo ka tao. Or nakay-award, bro, inana siya ba? Ang balabal, gikuha to siya. No? Gipakita nga wala na ka. So kanong balabal, gusto to agawan sa demonyo. Kana imong anointing, kana imong passion, kana imong first love sa Ginoo gusto na tanggalon. Katapos ilabay pa jud sa bangin. Kuha na siya kanang balon nga walay tubig. Ibig sabihin, ka na kay laga, ka nagbitin, o sa pati na mga mananap. Ibig sabihin, wilderness. Usahay, magbutang na sa mga kalisod, mabutang sa mga pagsulay, ialaw Diyos sa Ginoo ang siyerto sa itong ginabuhi. Imagine na, gilabay ka sa lalong sa balon. Ibutang ka sa kalisod. Pero di po ito sabot, lahi kasi ang parusa sa disiplina. Ang parusa manggod, papatyon ka. Para bang kuan, death penalty, kanong ikurinte, presuhon. No, pag presuhon manggod ka, parusa manggod na siya. Di ka malaya. Pero ang disiplina, malaya ka. Ang disiplina, sign na siya nga higumang Ginoo sa kinabuhi.
Tapos paggawan, grabe mga kasakit. So si Joshua, bago niyan, si Joshua, sana? Joseph, bago niyan abot ang tagumpay, grabe yang pagkantos, isang pamilya. So, but pasabot, bago na mo maabot ang anong bunto do? Hangakon sa kagmayo. Pwede ka mapakabitin, pwede ka matunok, pwede ka makakunit balay sa buyog, sa unsang sitwasyon magyan mo diya. Pero padayon lang. Kaya naman, walay, kani jud ito sa sinyo kasing-kasing, mo yung rema sa Ginoo, sa yung topic karon, injure, ang tusa lang. Ito ang palapakan na ito ang Ginoo. Itong tawago ng may klase sa iyo, baby. Help me welcome the one and only, the usher of New Creation Spirit-Filled Church. No other one, Minister Joanna Gurit. Dili ano yung thing? Hallelujah! Jesus! Ko? Mo niya akong insight. Akong insight karon. Para ko nasabtan sa yung the secret of success. Akong nasabtan dito siyang gingan katong kain sa atong sagi sa story niya no Joseph siyang kinabuhi maskin unsa na siya gi di ba gidawg siya katong siya gilabi sa kanal niya to siya unsa lang siya pero unsa ang gibuhat niya nag stand firm lang gyapon siya pag-serve sa Ginoo taas siyang pagtuo sa Ginoo so dapat nga na buda diri bisan unsa nang giingon sa tua, unsa nang mga daot dira mga istorya nga para sa tuwa nga na pero di ka nang solution na para kita ma-backslide. Ato himon dira is muna tiwala lang gyapon sa Ginoo kada mag-stand firm lang ta kay di naman sila makaluwas. Di ba? Dili sila bisan pa sa imon na dira bisan sa pala istorya wala lang na depende na sa tuwa kung madala ba ta or dili. Kung nakasatong pananampalataya so sabihin na madala jud na. So, dapat kita stand firm, serve lang. See? God be the glory. Wala na picturean. Gulit Mike. Mike, dili mas. Hallelujah, Hallelujah, palakpakan na ito Ginoo. Bigyan rin ako, bigyan ako. Balik na ulit ako. Liyok. Ay lang liyok. Ay liyok. Kapaging mata. Bisag kung sa mga pagsulay, ang tusa lang. Yung kasi bisag kung sa pagsulay, padayon ng yapon, ay nag-response og dautan. Every time ka mo response kag dautan, pwede jud ka. Kanila imong timanan sa isa the baby. The moment nga dautan nga pulong nga mabusog kinabuhi, unya imong giresperan og dautan. Cancel ang tagumpay. Kung dili siya ma-cancel, pwede siya ma-postpone. So, yan mo response kag dautan. Kung kabalo ka ma-cancel man di ay. So, mo na inundan. Mo na nang sikreto para di ma-cancel o di ma-delay ato mga blessings sa Ginoo. Next, akong tawagon. Ang di bulan taon ako, ano yun? Danilin? Help me welcome. Danilin. Suhot. Si Juan. Anong gano'n ka na? Ay, Juan. Low. Pwede.
Dol. Weakness, Mike. Sa pang title mo kay ano? Secret success. Blessed evening, family of the living God. Ang ako nasabdan dito sa paniko ng Kuya Arnold. Sabi ni Kuya Arnold is maskin sa pa persecution ako, struggles, mga problema nga abot anak klase. Dili ta dapat magkuan dayon kabang mag give up dayon kay the more we the more we stand the more po ta ikuan sa Ginoo tabangan dili ta niya pasagdan dili ta niya hatagan og kanang problema o dili ta niya hatagan og mga kuan nga dili na to kay na kabalo siya nga dili na to kaya. Amen. 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 Kung na may maingon sa tuwa nga dautan ang atong ikabalos kamaayuhan dili po dautan kay kung dautan po natong ibalos syempre kita pud makapon ato kita syempre magkuan ato dili sila kita kay atong response dili inagtatibay dahil pang kuan tulaw pamilya God. To God be all the glory. Dapat antusa lang dyan daw. So kung sa pa yung mga pagsulay, ayaw og suko. Right now, atong palakpakan, ang next nga muhatag og kuan. Ano si Rose, di mo lantaw. Kaya na, ikaw nang next. Kailangan na. Isa na. Ako na. Palakpakan na to, si Rose de Guzman. Uy! Contreras. Contreras. Blessed evening, family of the living God. Ang akong nasabtan sa preaching ni Brother Arnold. Husband Arnold. Ay, husband di ay. Husband Arnold. Ay, Husband Arnold. Ang ang kanang pag-suffer di ay nato na ginaagyan sa atong kinabuhi. Dili day na siya kanang wala siya giingon nga i-suffer ka niya para mag-give up ka, mas lalo ka mawalan og pag-asa. Kung dili mas ang katong mga trials na nahitabo, mas mahimo kang ligon. So kailangan day na makaagitag mga pagsulay kasi gumikan sa pagsulay makip na to ang unsa ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung unsa ang iyang gusto na mahimo tang ligon padulong dito sa iya. O kanang once di ay na naanatay Ginoo sa kinabuhi, dili na siya murag dili na ba siya kanang dili na bugat ang mga problema, kundi mas gusto pa nimo na magka-problema ka kaysa nga mag-happy ka sa kalibutan, kasi diha nimo mahibal-an di ay na ang Ginoo galihok sa imong kinabuhi tungod sa imong problema. So katulang to God be all the glory. Nakapagarton Ginoo. Klaro kaya ang istorya, you are in pain for a reason. So
lamit daw ato nakasakit kung kabalo ka na rason. Pero kung walay rason, di mo masaktan. Puro juga sa reklamo. Wala kumabot kasi mong kinabuhi puro sa reklamo, buto sa bot, wala namang masaktan pamagi sa Ginoo. Amen. Okay, ang tawagon next si Micah Luyaw. Palakpakan na to. Ako man, tignan ninyo po. Hindi ko na. Hindi ko na. Magbibisto tanan no, ako mo nasabtan dito. Parang ay magsabat. Ako nasabtan dito sa istorya ni Pastor Arnold na kano parang basing gidaotag mga istorya rin sa mga tao. Di ta magpadala o inantag mga usaba. Aka na sila diya, grab na nga buwang ba? Amen. Nalit yun ako na, kaya kung alam. Kaya giinan dyan po sa kong pares, na nabuang na daw ko diri. Kasi nabuang ba dahil, kabuang ba dahil na, wala ko yung nabuang, naminaw na ko dito. Pero baliwala lang na ko ba? Sige lang, ang ginulang balo sa inyo ha. Tabang lain ba kayo, kung bang istorya ba? Kanang istorya ni Tabi Mario ba? Siyempre, sakit ang juga, kabar. Basta, dapat dito ang padala sa mga istorya diri. Paala na sila. Sagdaan na to na sila. Sila naman to ang mga kuan, cylinder. So, ato lang sa kano, ngayong gabi. Amen! Lord! So karon nasabtan niya kung sabihin niya sa persecution. So kung i-persecute ka, ilang sukol. Wala. Antusan na lang. Di walay pag-antos nga wala nagtagumpay. Amen! Ang sikreto sa tagumpay, pag-antos. Sama sa himo ni Joseph. Next akong tawagon, bro grade radio, ipanugnaw na. Si Darwin, Minister Darwin Balsomo. Hallelujah na. Sama sa kinabuhi ni Joseph, no? Siya mas kinun sa kadaghan ang problema nga nabot siya ha, mga pagsulay, no? Pagsulay nga mga pagdaog-daog, so wag yun i-surrender si Joseph sa kinabuhi. Tapat yun siya nga nangalagad sa Ginoo, dahil magpangalagad, wag yun siya ingon nga reklamo siya, no? Mga persecution nga nabot siya kinabuhi. So, yung nga nabot punta ta, para sa kinabuhi ni Joseph, yun na lang pagpangalagad sa Ginoo, yung ano man, na nagulat ang kadaugan sa unahan, no? So, inhala mang ginabuhi ta sama kay Joseph. Ayaw surrender pagpangalagad sa Ginoo. Padayon, ang grasya gahulat sa unahan. Amen. God be the glory. Amen, amen. Bisag na yung mga pagsulay, o sa igingon niya, padayon. Uto sabot, bisag lisod na, padayon gyapon. Never give up. Pare ba ka nang murag marathon? Kung wala kay kauban, give up juga, muna juga. Pero kung mag-jogging ka na, kisa tayo nakatry na ka mag-jogging. Anang ikaw lang jud isa. Di ba, lahi siya no? Anang ikaw ra isa, mag-jogging ni mo na. Happy naman. Ayun ako. Ay, sakay ko tricycle, uli. Puti sige ka, jogging na kauban. Biglang, sakit na imong TL, pag ilanto na imong kauban, nagdagang yapon, ma-encourage ka. So muna ang purpose, kailangan kang padayon, labi ng mga leaders. Kaya naman, the moment na makita ka sa mga members dire, kauban members man, kaya ato lang. Makita ka sa mga members dire, kapadayon ka, may mukha inspirasyon. The moment ka, kapoy na ka. Pero sa panahon gadagan ka, makita ni mong kauban, kapadayon, kusgan bang gapon. Pero ikaw kapoy na. Pero nakita na mo kusgan na, nataktan ka. Ako na lang yun ang tuson. Nabiyaan ko na, hindi pwede mabiyaan ko. Tapos, pag abot sa tumitumoy, pag uli, jogging na po. Pero kung ikaw ito isa, hindi ka mag-resisyon, ay, nakay na ka motor, sakit na mong tiil. Manayin ko nila, better together. Lahat na yung nakay kauban. Amen? Next, akong tawagon. Kani kay Morog, seryoso na yun na siya. Sa akong paminaw, Morog, lalo mong revelation na ni, Morog, nakakalot na na yung kuhan. Nakakalot na nagbangag na na yung tubig. Atong i-welcome, Leah May.
the one and only, the evangelist woman, Leah May Del Salas, atong palakpakan igsoon. So, blessed evening, the family of the living God. Hallelujah. Welcome, my din kalang adawa. Labing una. So, siya yung karon na nasabtan ako kay Pastor Arnold Grilak. Siyang share na about sa Joseph. Siya kinabuhi. About siya mga trials siya kinabuhi nga naagian. Siya pagtubok, siya pasulag siya kinabuhi. Amen? Amen. Ang title din niya ni Pastor Arnold is Ang Sekreto ng Tagumpay. Amen? Hallelujah! So, ang story din ni Joseph ay about sa mga pagsulay siya ang kinabuhi. About sa mga tracing nagian sa iyang kinabuhi pero diya sa nagpatayon sa iyang kinabuhi. Tungod tayo sa mga tungod tayo siyang problema. No. Tungod tayo diya siyang kayang problema nga nagian niya nga sa patuloy siyang kinabuhi sa mga dautan ito sa mga tao siya ha. Basta unsa siya ka kuno makita na siya perigon siya para sa Ginoo lang. Perigon siya ng tao sa Ginoo. Pero sa tao dili pero inam siya buong siguro siya. Anak yan ba sa mga ba? About po sa mga istorya sa mga tao nga di mga istorya. Anak tungkol sa nga di ay di sa naghinila sa mga tao nga istorya nila pero ang kung sa Ginoo wala di. So family padayon sa tatong pagalagi sa Ginoo. Bisag unsa pa ito sa mga delikado na to, mga tao diya nga nabuang ta, si tagampo diri. Wala sa kapalo kung unsa diya sa pagalagi sa Ginoo di ay. Kung unsa diya kainaw sa Ginoo di diya sa tuwa kinabuhi nga nabuhi dito sa iyang pulong. Kung wala ka nabuhi sa mga physical, ito physical, mata to, wala sa mga mata to, dala sa balik na dala. Hallelujah. Wala talang I rebuke in Jesus name. Wala talang dala sa mga butang. Sa mga butang sa kalibutan nun. Wala talang buhi sa mga butang na di maistorya sa mga tao. Kaya ito madalaan na dapat madala sa pulong sa Ginoo. O iabot sa mga istorya nga pang ayaw po sila ha. Kung unsa matay na sa makasang ana si mag-ampod dira na wala sa mabuhay na wala matay bukas diri wala matay bukas diri hindi ka magtrabaho ano ang tuturian ano ba pero kita badayon niya punta kaya tungod kay kung sa gisugo sa Ginoo tumanan no to kay kabulot tayo na mabuhay sa pulong sa Ginoo wala tayo mabuhay sa mga kwarta sa mga pagkaon kundi nabuhay ta sa spiritual niya kaya pulong kaya pamnaayo. Amen? Hallelujah. So, na ko siya na verse about John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Hallelujah. Siya dayang siya dayang tinud ang dalan na kita di ay kanang nga na di atong mga timbahan kanang siya sa word of God kita di sa nga sanga ang kanang sanga di ay ang kadating sanga nato ang kadating sa mga sanga nato sa tua kita di magsiupod niya kita di masanyo siya pulong ba sa pulong mga tao kanang kung unsay mga dautan na
Kung usay mga dautan na ituloy nila nga iabot ang tulong ng pang-ayo, anak ba? Amen? Amen. Hallelujah. Ready ba? Ang taong nanatili. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mumungan ng marami. Hallelujah. Ang taong nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Hallelujah. So, kundi, ang tao daw, magdugay siyang kinabuhi. So, unsaon daw sa mga tao dira, ang Victoria, kay kita mismo kabaluta. Usay pasabot sila nga, daw butay na. Sa una, ang deliver pa kay magpupukot sa mukha. Victoria na. So, karan na kayo sa Ginoo, magwala ang sinungayayaw, mamarasi mo, magkaroon, bilong na. Ay, nagtaba. Kaya kapag sinungan, anak ko. Pero yung kanang sapat mo, yung rebuke in Jesus, manay ka ba? Di pa sa una, naman siya, sabi mo kayo ni. Di kami wala sa sabot po karon, dahil sa Ginoo, nakasabot o digayan. Natungod sa pulong niya na agayan, sa pulong niya, nadya na nagsabot siya yung pulong nga, pang-ayo, itong kagulingon. Natungod, kay dungan na ito nga, di na itong dalaan, kanang matuling yun na di mayo, na kung usa may gituan sa tua, sa tua, na, di ito mga lisutan sa yung kinubo, di ito masalit sa yung mga tuling nila. Kung idipin ko ito ba, idipin ko sa kasing nga, sumus mamang, kung usa ba diya, or kung isun ba na ito, ang natagsukat sa tindikan na, isud kayo, isud, kayo, ang taong nanatili sa akin ay ako rin ang resanga. Siya daw ang ato ang sanga, itong ginubuhi. Kanadang punon ba? Kita ang punon niya, punuan. Kanya na ang punuan sa mga lazones, kana. Siya day ang tag-isa sa puno. Kita daw nga sanga. So, kaya din sanga din nato, kala din sanga niya, kita natabit. So, kala din mga sabit ito sa iya nga gulat sa siya ha. Nga, nadyaamay ito siya nga, naksalata sa dadlaw. Di ka sununa pa lang naksalata din ta. Amen? Hallelujah. Ay, mata ka. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, kundi, so, wala kita may mo kung himala na siya, ha? Pare, pa sa backslide ba? Backslide sa mga taong na itin, madali karon. Sa una, di na sa una, itong ano lang. Lusod ang taong ng backslide na karon. Kaya kung usa ta una, ni kahit ano na, sabi karon, sa una, ni backslide ta. Sa una, gasisimba pa ta, anak-anak, gasisimba pa ta, kung basig ka balik, so, kung usa ka masama ko na magkawan ako ron. Kung nabasag ka, abot sa Ginoo. Halay, gusto niya niyawa ka. Magkawan ako kung maawa ka sa puno sa Ginoo. Lisod ang tao, nabasag balik. Lisod ang tao. Ako mismo nahilak ko sila ha. Na lagi nahawa sa timbahan. Ano sila nga, sila nalain na kagalingan. Natuto niya yun daw, nayong doon niya yun daw. Ikaw, di man, pasabot ano ay. Ikaw, balag kita na ang, balag, iba natin ko na, butang wala lang yun sa. Amen? Amen. So, hato lang ako na siya, Wow. Palakpakan si Jang. Naibalon at malay. Kusugayat. Glory to Jesus alone. Tutawagon si Aname. Aname, help me welcome. Aname Guri.
Hello? So, akong nasabtan kay Ichang. Ay, Ano yan? Yeah. Ako lang din. Sige, sige. The secret of walang Diyos. Maski nung sa man kagubot sa atuang pamilya karon, namatay mga problema. Namatay mga trials karon ug pagsulay. Padayon nagya pa sa pag-alayat kay God. Amen. Ito lang. Lagi na po. Lagi. Ano to, no? Sige sa mga pagmulay ng Purdiwas Pamilya, ay yugi po. Next, let me welcome. Ano mo, ready na yun siya? Welcome! Pagka na yun eh. Leia! Ato welcome. Pastora Lovely. Ako yun. Leia, may... Ang Leia niya na L-E-A-H. Mag-mic. Ano mo? Anong tingayan? Ano ba mag-mic, pastor? Sudah digog. Ako yun na. So, no, may gabi sa tuwang tanan. Amen. Praise the Lord. So, hilom-hilom na ko dito sa nakuling kasi kaya ng ulo. Sakit akong ulo. Dayon, we are so blessed dahil na karoon nga kagabion kay, no, tanan jud karon nga dili jud aksidente ang pulong atong nadunggan karon nga kagabion. Why? No? Kay ang matag usag yun nakadawat siyang bahin. And including me. Thank you, Lord. No? And salamat kay sa tuwang anointed facilitator, minister and soon to be Pastor Arnold Kinila. We are so blessed sa word na imong gidala karon. I am so blessed to hear that word from Jesus Christ. And sa kuang ang akong nasabtan is sa story kasi ni Joseph, no? So sa story ni Joseph, wala ko kabasa siyang story, pero familiar ko, no? Kasi sikat na siya kayo nga. Thank you, Lord. Sikat na kayo na siya nga verse sa Bible. So, maski wala ko anak nakabasa, but, no, kabalo na kayo kuhan sa story niya, no? So, ang story ni Joseph Manggod is, sama sa gigon ganyan ni Brother Arnold, no, nga, sa starting pa lang is nag-start ang iyahang problema or struggle is tungkol sa jealousy sa mga igsuon, no, sa selos sa kapwa niya nga igsuon gyud dito nag-start, no. So kabalo ko nga most of us naka-experience sa ginana masiluson ta sa igsuon or siluson ta sa tuwang mga paryente, mga igagaw, silusan ta, but dili lang dito na end ang iyang struggle, no. Giplanuhan pa siya nga patyon. So grabe ba gid ang iyang struggle? Grabe gid ang iyang gagyan sa iyang kinabuhi to the point nga kanang kung imuhuna-hunaon naagit sa iya ang rason nga moingon na siya, mo-surrender na siya. But never gid giingon sa Bible nga nag-surrender siya, no. Despite sa mga gipag-agian niya, no, wala gid siya gadumot sa iyahang mga igsuon, no. Grabe ba to ang kasing-kasing ni Joseph, no, nga maski ingon ato ang nitabo siyang kinabuhi, mismo family nimo moatake nimo, pamilya nimo insulto sa imong pamilya nimo, mudaot nimo, pero never jud nitanom sa imong kasing-kasing or never nitanom sa iyang kasing-kasing nga kaya bitong magdumot siya or maglagot siya anaan sa iyang mga igsuon, no. Kasi ano man I understand nga kana si Joseph puspos dyan na siya sa banal nga espiritu sa atong buhi nga Dios. Why? No, kay gingon diri na kay basahon ha. Diri sa Romans 5 verse 3 aman sa 5, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So pasabot na Family of the Living God, no?
kung kita puspusta sa banal nga espiritu sa buhi nga Dios, which is gihatag na sa Ginoo sa tuwa nga free nga wala gibayad, pasabot ni Family of the Living God, wala tay gahom ang mga luod-luod, walay gahom ang mga kasuko, walay gahom ang mga kanang revenge, no, walay gahom ang mga pagluya-luya, walay gahom ang mga chismis, walay gahom ang mga tanang matang sa mga binuhatan nga dili maayo, wala na gahom si mong kinabuhi. Why? No? Kasi pag ang usa ka tawo, ang usa ka Christian, puno sa balaang espiritu sa Ginoo, no? Naatanan sa iyaha, puno siya sa gugma, no? Joy, peace, love, kindness, gentleness, self-control. Noon sa patot, 9 na siya kabuok. So, kung mag-manifest na sa imo wala day gahom ang tanan nga mga storya, no, mga every word of condemnation, wala na gahom sa imo ang kinabuhi. Why? No, kasi nag-manifest sa imo ang bunga sa banal na espiritu sa tumbuhi nga Dios. But Family of the Living God, no, sometimes ang demonyo kasi bright kayo siya, no? Atakihon kita niya always. Then gamiton niya ang mga tao nga close nimo. Ang close nimo, which is wise kayong demonyo kay nga naman. Gamiton niya ang close nimo para attack sa imo madutlan ka. Kay nga naman, close kay nimo to, naamoy relasyon. No? Susama sa Ginoo, naamoy relasyon. O na nga pag mo traidor ka sa Ginoo, mabuhat kag dili maayo sa Ginoo, masakitan ang Ginoo kasi close mo to No, so ingon ana siya. Then dapat lang yun na to, no, nga i-encourage ang matag-usa. Ako always ako ginagpag-pray nga kaning atong mga disciple dere, maminaw sila correction, maminaw sila teaching. Pag abot sa Bible study, seryosohon nila, no, kasi maabot na lang 1 year nag-serve kay Lord, 1 year na kanakaila sa Ginoo, wala gyud improvement sa imuha, wala ma-apply sa imuha kinabuhi nga naman, no, kasi naay time bitaw nga ma-distract ta. Night time nga, mugamit yun ang demonyo para ma-tempt ka, no? But if you truly understand the word of God, yes, sometimes, maluya ka, pero giingon, no? Okay lang maluya ka, pero ayaw uputla imong relasyon sa Ginoo. Okay lang maluya ka, it's part of you because you are a human. Pero pag maluya ka, no, pinaka the best, surround people with the godly people kasi mo na mo lift up nimo, mo na mo encourage nimo. Time nga maluya ka, time nga mapuno ka kasi even me, no, I'm in the point nga naluya ko kasi ang atake, no, grabe ang atake. Ana gyud ang demonyo, no. Ga-preach ko atong Sunday tapos karon akong utok anak kayo ba, no? Mo nakabalo ko ay no nga atake lang na sa demonyo sa ato but they never kita nga magpadala kaya naman kung magpatintal ka magpadala ka sa temptation sa atake sa demonyo sa imong kinabuhi, dili jud ka mo grow, dili gid mo mailhan ang Ginoo kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, o dili nimo ma-experience ang mga sign and wonders nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Why? No? Kasi ang Ginoo, if you ask, you will be forgiven. So paunsa ihatag sa Ginoo sa imuha kung wala ka na ngayo. Hallelujah, no? Muna ang uban, sometimes mingon ang uban nga, Lord, dugay nako, nagpray, dugay nako na ngayo nimo ani, pero nganong wala gyapon nimo gihatag, no? Pangutanay imong kaugalingon. Time ba nga nagpray ka, naghidulsol ba ka? Basin nagpray ka, diretso lang ka na ngayon sa Ginoo. Dili gon ana ang Ginoo mga igsoon, no? Ang atong Ginoo, no? Puno siya sa gugma. Umuto na hunaot, pwede niya ihatag sa imo Pero He is a God of principle. So, dapat mga igsoon, no? Mura mama nimo or papa nimo, imuhaan na ito nga lambingon, no, mo build kag strong relationship sa iya magkinugihan ka, magbinuutan ka, mutuman kasi ang mga gusto which is anak ko imong buhaton sa Ginoo, no, nga mamutuman ka, maubi ka sa iyang mga angay nga ipabuhat sa imuha, tungod kay wala jud gipabuhat ang Ginoo para malawat malaglag ka, kundi para i-street ang mga liko-liko nimo nga dalan karon, i-street ang kinabuhi nimo nga nagkalukot-lukot, i-street ang imuhang giagian karon nga daghan kay sa mga pasikot-sikot nga ginaling na kasayawa, kaliwa kanan gusto sa Ginoo, i-street na o gusto sa Ginoo, iwagan ang imong matag steps imuhang kinabuhi aron dili ka ma-lost sa imuhang journey paingon sa iyaha. Kay dili gusto ang Ginoo nga human siya nagsakripisyo sa cross. Pag abot sa judgment day, no, ang katong kita tanan nga yang gisakripisyuhan, kita tanan yang gipakamatyan, nangalaglag ra sa impierno, sakit na para sa iyaha.
So dapat karon if you love Jesus, ayo lang siya higugma taman sa istorya, taman sa baba kundi ang paghigugma nimo sa imong igsuon, ang pagdawat nimo, pagsabot nimo kung sa klase na siya nga disciple, kung sa klase na iyang batasan, pagsabot nimo, pag-correct nimo, pag maymay nimo sa iya, that is a kind of love nga nasabtan nimo ang gugma sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. No, so ito lang. To God be all the glory, Pastor. Hallelujah. Maglak. Jesus. Amen. Di na kailangan, Mike. Sapat na. Lakpakan na ito ang Ginoo. Ang ayop na mo na tunan. Atong tawagon. Lagin. Mali sa daw siya. Atong tawagon si ang atong assistant pastor, Pastor Cristobal, the man of illustration. Blessed evening, no? So, ang topic sa to, Prophet Arnold, is the secret of success. So, unsa ang sekreto sa may tagumpay? Ang giingon sa to, Prophet Arnold, na isa sa pinaka-the best atong sundon, patient. Amen. Number 2, ako simple lang ni kinanglan ta kung mga lagad na sa Ginoo dapat kabulta at pasaylo sa taong gidaot na. Amen. Kay biblical kaayo ang taong nangalagad sa Ginoo daghan jud ang suko. So sama ni Prophet Joseph, gisalikway siya sa iyang igsuon, gibaligya siya, pinaagi sa selos, pero iyang gipasaylo iyang igsuon. Subot pasabot, ang tao mga lagad sa Ginoo, kabalo mo hatag og pasaylo. Ang sekreto para may mo tagumpay, dili ta magdumot sa atong isig katao. Isa pa sa sekreto para magtagumpay ta, dapat kabalo ta mo sacrifice. Kabalo ta magpaubos, ug kabalo ta mo sabot. Kay mao na mga butanga nga kita may mudyutang successful sa tuwang pangalangan sa Ginoo. Amen. Kay kung wala na sa tuwa, ibis dugay na tanang alagad, kabar wala na sa tuwa, bagsak ta. Sayang atong sacrifice. So i-continue lang yun nato na kanang atuang sacrificing, patient, kabalo magpasaylo, wa maobsanon. Kana yun. Sama ni Prophet Joseph, kabalong magpasaylo, maski di baligya na siya sa igsuon. Maski unsa pa'y natabo sa iya, kabalo yun siya, mga yung pasaylo. Kay tungod, wala niya gilantaw ang tao, iyang gilantaw ang Ginoo. Wala siya ning sunod sa tao, ning sunod siya sa Ginoo. Kabalo siya, maski unsa kada kong problema, walay imposible sa Ginoo, kay mas dako ang Ginoo. God bless you. God all be the glory. Back to you, man of God, Pastor Ben. Uyap, lakpakan ko Ginoo, no? Bisa katakihon man, bisa katakihon ta. Hindi dito mapadala. Kaya makancel jud ang parcel. Pag-iadto sa Ginoo. Libre para sa imo. Next, akong tawagon. The anointed little children. Help me welcome. Wala na. Di magampo ta. Ang nasa kusina, nasa kuan. Sabi mo sa pagampo. So that you will receive the blessing of God. Father, in the name of Jesus, Lord, we declare blessing, Ginoo, sa tanang nag-insight. And we declare divine wisdom, knowledge, deep understanding. Lord, kung unsang interest mo na ako, Ginoo, we declare double portion of wisdom in the name of Jesus. Lord, gamitan sila, Ginoo, kaysa sa kuha. Kung paunsa mo ko magigamit, Ginoo, Lord, malipay ko nga mas mugro sila, mas mahimo silang, mas malalo silang gamito ni mo, Ginoo. Mas mahimo silang fruitful kaysa sa akong ginabuhi. But Lord, we declare, as a leader, malipay me. As a spiritual father, o diri sa kalibutan Ginoo nga amahan, wala ko'y nakita nga amahan nga nagtagumpay ang anak. Naay amahan nga wala nakahumang eskwela pero yung anak nakahuman. Proud kayo ang amahan. Lord, the same thing sa spiritual, himo na wala Ginoo, labaw pa. Nga walay amahan nga makita niya mga anak, lalo na sa spiritual sons and daughters nga nagtagumpay sa spiritual aspect. Nagtagumpay sa spiritual journey. Lord, we declare, O God, divine protection. Lord, we believe that we are under the blood. We are under attack. Na yung mga atake, sakit ng atake.
But Lord, isa sa lesson nga imong gitudlo na mo Ginoo, endure. Antuson. Kay walay tao nagtagumpay kung wala nagkantos. Lord, we declare the blood of Jesus right now. Every family, relatives, ministry, and we declare the blood of Jesus sa among pamilya, sa among source of income. We declare every attack of the enemy right now be tremble in the name of Jesus. And we declare be scattered in Jesus' mighty name. And we declare tanang mga mata sa demonyo nga tutok na mo ron. I release the burning sulfur, mabulag mo sa pangalan ni Jesus. So that we are invisible, immovable in the sight of the enemy. Lord, maglakaw mi Ginoo. Nasilaw Ginoo, di nila makita. Usab mo plano sa kinabuhi. And Lord, we seal this by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Palakpak sa Ginoo. Anong palakpak nimo? Kasama siya lawak in Jesus' name. Okay. Ano lang isip ko Ay, kung makalaw siya. Kaya makapag ko siya verse. Ay, dapat dito wala pa lang isa to. Atong pamili, salamat kayo. Atong tawagon si